bago ko talaga pasukin ng negosyo na to, pinag-iisipan ko muna eh. Pag okay sa akin na may ganyan yan. So, paano ginawa mo dun, tol? Paano mo kinapitalize ngayon to? Itong customer na to? Welcome sa Good to Live Podcast. Ngayon sa bagong episode ng Good to Live Podcast, meron akong special guest. He is an entrepreneur hustler, El Kevin Pontanilla. Tol, kamusta? Ayos naman. Safe naman tayo ngayong araw. Tol, maraming salamat pala sa opportunity na ito kasama kita sa podcast ko, na makakausap kita. At ayun, naglaan ka ng time para sa podcast, tol. Maraming salamat. Yes, kuya. Nagpapasalamat din ako sa'yo, syempre, dahil hindi lahat ng mga entrepreneur na young ay may opportunity para ma-interview mo sa mga ganyan, like sa podcast, ganyan. Okay. Kaya nagpapasalamat ako dahil isa ako sa napili mo na podcast mo sa mo. Okay, gusto ko lang talaga, ayun, baga parang masaya talaga ako na ito, kasama kita ngayon sa podcast ko. Maraming salamat talaga. Maraming salamat. Ayun, kumbaga, kuya, tol, gusto ko lang pala malaman, kamusta ka pala recently? Ayos naman, medyo na kahinga-hinga naman. Dahil ito mga bagong taon, dahil syempre, pukpuk tayo sa business, ganyan. Kami ni mama, nag-ano kami. Kumbaga, pukpuk talaga. Nagtulong kayo ni mother. Tapos yun, okay naman yung hanggang sa matapos yung taon. Hanggang sa bagong taon, ayos yung pasok ng bagong taon. Puro positive. Kaya nung nakita ko yung posting mo, tol, parang talagang kung paano mo pinupukpok talaga yung sa business niyo talaga. Yes, Ayun, kaya ang ganda, ang galing talaga. Kasi, kumbaga, nakita ko talaga na, kung di nyo pala alam, ito si El Kevin, si Tol, kumbaga parang retret talaga siya kung paano siya magbenta ng mga produkto niya, ng mga ginagawa niya. Kaya sobrang nai-inspira rin talaga ako dito pagdating sa negosyo. Tol, so paano mo nababalanse lahat yung mga ginagawa mo ito? Dahil syempre nagne-negosyo ka, 'di ba, Tol? Oo, 'di ba? Paano mo ginagawa 'yan? Kumbaga paano mo minamanage 'yan? Ganito kasi ang pinaka number 1 na kailangan mo pag negosyo ka is time management. Okay? Syempre, bilang isang young entrepreneur, kasi estudyante pa lang tayo eh. Oo. Kunyari ngayon, kailangan may time ka sa pag-aaral mo, saka sa pag-negosyo mo. Kumbaga, kailangan, kunyari bukas, iisipin mo na yung paggising mo, anong una mong gagawin, o unahin mo ba yung assignment mo, activities mo, or yung sa business mo. Oo. Siyempre, naghahati yan eh. Plus, gawain bahay pa. Siyempre, bilang panganay, hindi naman pwedeng igising ka lang, kain, ganyan. Sa negosyo, sa school ka lang. Kailangan tutulong ka rin sa bahay. Tapos yun, hanggang sa matapos yung araw na yun, kunyari morning, paggising mo, wala pang ginagawa, try mo, pagtuunan mo muna yung negosyo mo. Then after nun, pwede ka nang kumilo sa bahay, ganyan. Then after nun, doon naman sa school. Schooling hanggang gabi. Bago matulog, pwede mo gawin. Tapos yun lang. Kumbaga, kaya araw-araw mong pag-iisipan ng gagawin mo hanggang sa kinabukasan. Baga parang bago pa lang umano yung araw na yon, sa gabi, parang planado mo na rin talaga, no? Yung kumbaga, so pinaplano mo, paano yung way? How ka magplano? Paano ka magplano? Di syempre, hati yan, di ba? Oo, hati. Oo, kumbaga, paano mga ganito. Okay. Kunyari, ito, gabi. Alam ko na gagawin ko kinabukasan. Okay. Gagawin ko, mag-a-alarm ako ng 7 a.m. Alarm ako 7 a.m. Magigising ako mga 7:30. Okay. Tapos yun, after nun, almusal. Tapos mga 8, yun, start na magpupok nun. Kumbaga, if yun pupok, sa negosyo ganyan. Pipicture mo yung mga item mo, new items. After nun, i-edit mo. Yun, susukatan mo siya, yung mga dimes niya, width and length, ganyan. Ganun. Sinusukat mo rin pala yun, hindi lang pala basta parang... Hindi lang basta picture yun. Ganun kasi pala yun. Kailangan ng mga buyers, meron details yung item na binibenta mo. Syempre, para malino sa kanila. Na alam nila kung ano yung binili nila, alam na nila kung ano yung matatanggap nila at anong merong issues yung damit nila. So, condition yan. Pala. Colored na condition, saka yung kung may floss bar issue, ganyan. Okay. Yun pala yun, bro. Yun pala yun, tol. Kumbaga parang, hindi mo lang pala siya bastang... Kasi, syempre,
kailangan ng mga tao maganda sa appearance sa paningin nila yung item na binebenta mo. Kumbaga, kahit tignan, ganyan. Kabili-bili, ganyan. Kasi hindi mo naman pwedeng bara-bara picture na lang eh, di ba? Hindi mo pwedeng ilapag mo lang dyan, picture mo, post mo, di ba? Kailangan, isipin mo rin maigi kung magugustuhan ng tao yung item na binibenta. Yung produkto na pinapakita mo sa maglalan ka talaga ng effort talaga. Ganda. Ganda nun Kumbaga, alay, pagod, yun, sakripisyo lang talaga. Pero, magbubunga naman yan basta't sinisipagan mo lang sa sama mong dasal. Yun nasa first phase pa lang tayo ng podcast natin nagdadrop na agad ng values tol. Maraming salamat. Number one. Ayun. Na magkakalimutan. So, sino ba si El Kevin Pontanilla at paano mo inilalarawan yung sarili mo? Ano yung mga values na pinaka-importante sa'yo kung sino ka? Kumbaga para sa akin, ang values na pinapakita. Ayun, sino siya pagkabata hanggang ngayon na kung sino ang ngayon, tol? Kasi parang napapansin ko sa akin parang kumbaga, hindi ako mahihain na tao, pero pagdating sa mga bagay na pagkakakitaan, sa pera ganyan. Tapos, kumbaga respeto sa mga tao, ganyan. Pero para lang sa mga sa mga karapat dapat respetuhin. Tama. Yun lang. Kasi hindi pwede palagi mabait sa mga tao eh. Kailangan balance lang, di ba? Tapos, dito, yun, madiskarte. Sa lahat ng bagay. Yun ang nakuha ko sa family ko, sa Ermat ko sa Erpat ko. Yung pagiging madiskarte. Sa kanila ko nakuha. Pati yung pagnenegosyo. Sa bilang, nung high school ako, yun, doon ako nag-start magnegosyo. Ayun. Nagtinda ako ng dito. Graham balls sa mga classmates ko. Yun yung parang, yun yung pinaka-start ko. First hustle mo yan, tol, no? Tapos hanggang sa nag-resell ako ng mga mga bike parts. Yan. Ayun. So from nag-Graham balls, ka na sa mga bike parts. Okay. Baga lahat ng diskarte, lahat ng hassle na pwede mong pagkaitaan. Yun. Kasi wala namang nakakaya mag-start ng bata pa tapos kumikita ka di ba? Kahit hanggang ngayon naman kumbaga, walang nakakaya sa ganong bagay. Kasi, yun, kumbaga, hindi naman yung ibang tao yung magpapaano sa atin di ba? Hindi ka pwedeng dumepende sa isipin ng ibang tao sa'yo. Totoo. Nasa isip na nila yan. Hindi ka pwede magpadala sa mga sinasabi nila sa'yo, ganyan. Kung alam mo naman wala kang ginagawang mali. Kasi sarili mo lang din makakatulong sila sa'yo hindi sila di ba? O pag nahihirapan ka, matutulungan ka ba nila, di ba? Di ba hindi? Sarili mo lang tutulong sa'yo. Ang ganda. Ang ganda. Lalo yung pamilya mo yun. Sila ang laging nakasabaybay sa'yo na pwede tumulong sa'yo. Nakaagapay. Ang ganda. Ganda naman. Ang ganda nito. Kaya, ayun. Kaya kung may mga gusto kayong gawin, kahit hindi tungkol sa pagnenegosyo, kahit na, ayun, sa mga bagay na gusto nyong gawin at, ayun, na gusto nyo simulan, yun, gawin nyo lang din. Madami rin kasi mga tao na nahihiya. Pero meron silang talaga potential sa talent. Kumbaga may full potential talaga yung taong yun. Nangyayari lang, nadadala sila sa sinasabi ng ibang tao. Ganyan. Ngayon, kailangan mong labanan yun. Kailangan mong ipatunayan sa kanila na kaya mo yung mga bagay na yan. Kasi din talaga natin may tag dito. Okay. May iwasan sa mga tao na may mga taong ganun. Sa atin. Hindi talaga, kumbaga, meron talagang taong gano'n. Ano yung mga unang naging hakbang mo papunta sa pagiging entrepreneur, sa kung sino ka ngayon? May mga tao bang tumulong o nag-guide sa'yo na nagsimula ka sa ganyang pagninegosyo mo, dyan sa pag-hustle mo, tol? Ang number 1 na taong tumulong sa akin sa mga ganyan, si Mama. Dahil sa kanila ko na-adapt yung mga ganyan diskarte. Kasi si Ermat dati, halos parang lahat na binenta na namin. Start kami sa mga fishball, kwek-kwek, tinda kami ng bra, maangkat kami sa FK, sinasamahan ko siya. Tapos yung Avon, yung may brochure, nagpa-order kami noon. Hanggang sa yun, si Mama nagpa-order ng mga puto, ng puto. Ano din, no? Halo-halo din talaga. Food party trays. Yun, tas longganisa.
sa mga ka-work ni Erpat sa work na dati sa Red Crab, yung restaurant. So, yun. Ano pa ba? Yun, naglalaro kami merienda dati. Sa business naman ng tito ko yun. Tapos kami yung naglalako ng hapon. Bata pa ako nung maliit. Karay-karay ako ni Ermat. Ganun. Tapos hanggang yun, sa natuto si Ermat na yung passion niya kasi is pagbibake talaga. Okay. Si Ermat pastry. Kasi, pastry. Okay. Si Ermat hindi siya graduate talaga ng college. First year lang. Si mama kasi, decidido talaga siya. Pag gusto niya, gagawin niya talaga. Hanggang yun, sa nag-research siya, ano yung mga pwede niyang mabake na nag-search si mama sa brownies. Hanggang sa, nag-search siya, nakagawa siya ng sarili ng recipe ng chocolate moist cake. Hanggang yun, sa nag-test na siya, nagkaroon siya ng NC2. Basta nagtuloy-tuloy yung negosyo ni Ermat. Ganun. Hanggang sa nakilala na siya bilang cake artist. Ang galing! Ang galing! Kumbaga, wala pa rin talaga sa tinapos yan. Nasa tao pa rin talaga. Nasa tao. Totoo yun eh. Nasa tao. Wala sa kurso, ganyan. Kung desidido ka, makakamit at makakamit. Ang galing. Ang galing naman. Kumbaga parang naano talaga ng mother mo yun, tol, no? Yun, dun, thankful ako dahil nagkaroon ako magulo na gano'n. Ka sa mga ganyang bagay. At thankful ako dahil na-adapt ko yung mga ganun diskarte sa kanila. Okay. Yun. Baga parang magpasalamat talaga tayo sa mga magulang natin na gano'n. Nakakatuwa, tol. Ang galing. Galing ng mother mo, tol. Nakakatuwa. So, tol, ano yung biggest motivation mo sa pagbabalance ng pagiging estudyante at entrepreneur? Ano ang nagpapagana sa'yo sa mga araw na mahirap bumangon? Siyempre, bilang estudyante ka, tas negosyante ka, ang hirap namang, di ba, may mga araw na hirap bumangon eh. Totoo parang yan, tinatamad ka. Sarap pumiga eh. Ang sarap eh. Di ba? Anong ginagawa mo ngayon dun, tol? Pagka ganon, pag dito, okay, iniisip ko sa sarili ko na kung itong hiniga ko na to, na oras na nilaan ko, kung kinilis ko na lang to, siguro nagkapera pa ako, o kaya may nagawa pa ako sa bahay. Kumbaga may natapos ako, kumbaga naging productive yung araw ko. Pero minsan kapag may time na papahinga talaga ako. Kumbaga, kailangan kong bumawi sa sarili ko, sa pahinga. Siyempre, kumbaga, pagod kahapon, magdamag kang pumupok na sa diskarte, ganyan. Siyempre, kailangan mo rin ng pahinga, di ba? Hindi mo pwedeng sagarin ng sarili mo dahil ikaw yung kawawa sa ulo pag nagkasakit ka. Baga parang yung mga inita din, di ba? Parang pwedeng... kasi andyan lang yun eh. Pwede mong maglaan ka ng pahinga sa sarili mo. Hindi mo pwedeng isagad yung sarili mo. Kasi nandyan lang yun eh. Pwede ka ulit bumawi, ganyan. Yung mga araw na hindi naman, baga parang nahihirapan ka sa araw na to, di ba? Pwede mo siyang bawiin kasi kaysa parang ipipilit mo talaga na di ba? Ganun, tol. Ako kasi, baga, basta may tulog ako, kompleto yung tulog ko. Pukpo ako ng isang araw. Baga tulog talaga. Importante talaga tulog. Kasi pag puwet ka, mahina ka, ang hirap kumilos, di ba? Parang ka nun eh. Parang nga yun, tol eh. Ramdam mo yung nun eh. Ramdam mo yung pagod nun eh. Pag kulang ka sa tulog. Kulang sa tulog. Yun, pahinga talaga number 1. Yun, ganda. Kaya, ayun, yun yung wag nyo kakalimutan yung tulog. Kahit sa mga bagay na ginagawa nyo. Kahit sa, ano pa yan. Meron bang defining moment na talagang nagbago ng mindset mo sa buhay at sa karir mo, tol? Yan, sa ginagawa mo ngayon na kung sino ka at paano mo na-realize na, ay, gusto ko mag-focus na dito sa negosyo ko. Na okay pala to eh. Okay pala mag-focus dito eh. Okay, anong ginawa mo, tol? Ayun, nagsimula yung dati nung high school pa lang ako, yung dito. Yung naipong kong baon ko, binili ko ng ingredients ng panggawa ng Graham Balls. Tapos yun, hanggang sa nilako ko sa mga classmates ko, hanggang sa kumikita ako doon, nakakabili ako ng mga shorts ko na Nike, ganyan. Pero yung mga Nike na hindi na nabibili, parang sa kanto. Sa Comembo, yung gano'n. Sa Comembo yun eh. May kita yung tig to 250 each ng mga short. Tapos yun. Hanggang sa lumalago yung pera ko. Okay. Kasi hanggang sa dumating ako sa point na nag-resell ako ng mga parts ng bike. Yung mga spare parts ng bike ko. Tapos yun. Hanggang sa dumating yung pandemic, naisipan kong mag-invest sa negosyo na bike parts and accessories. Yun. Doon nagsimula yun nung umutang ako kay Hermat ng 600 pesos. Okay.
Hanggang sa pinalago ko ng pinalago, sabi ko, pag dumoble tong 600 na to, babalik ko sa'yo. Hanggang yun hindi nila pinabalik sa akin. Sabi niya, padoblin ko na lang padoblin yung pera ko. Hanggang sa dumating na sa isang item ng bike parts accessories, hanggang sa dumami sila. Okay. Parang parang nagbukas ka talaga ng iba't ibang gripo na ininvest mo talaga na. Talaga. Ayun, ang ganda nun Ang ganda nun. Kumbaga, yun tol, as ko lang pala, kumbaga parang paano nagtiwala yung mother mo tol na syempre yung iba, 'di ba na parang pag umiram na ganitong halagang money, parang sa parents nila, parang 'di ba kumbaga nahihirapan din silang ipahiram. Paano mo na-convince? Anong ginawa mo ngayon diyan tol? Sila mama kasi mataas ang tiwala sa akin sa pera dahil alam nila kung paano ako mag-handle ng pera eh. Okay. Kunyari, nang hiram ako. Kapag sinabi ko sa kanila kailan ko ibabalik, yun din yung araw na ibabalik ko. Kasi alam naman nila kung saan ko gagamitin ng pera eh. Hindi naman sa needs ko, sa pagkakakitaan naman. Okay. Yun. Ang ganda. Ang ganda nun. Ayun, gamitin talaga natin sa tama yung ginagamit nating pera. Ayun, ganda nun. Tol, ano yung pinakaunang side hustle mo at paano ka nagsimula doon? Ano yung mga biggest lesson na natutunan mo sa unang venture na yun? Yung pinakaunang hustle mo tol? Ayun nga, yung nagsimula nung nagbenta ako ng Graham Bull sa school. Grade 7 ako hanggang grade 8. So, natutunan ko yung paano yung cycle ng pera. Kunyari, mamuhunan ka ng 200 pesos, bili kang condense ng Crush Grahams. So, yun, ng parang condense. Yun, Crush Graham, condense, marshmallow. So, yun, gagawin ko yun ng gabi. Para kinabukasan pagpasok ko ng umaga, dadali ko na siya. Ilalako ko siya ng 5 pesos each. Nung high school to, no? High school. Kasi 7 to 8. Tapos yun, tapos dati nag-inda din si mama ng ice scramble. Ganun. Tinry ko nga ako sumalon ng negosyo na yun. Tinry ko lang. Yun, kung kikita, ganun, dodoble yung pera ko. Kasi yun, nakaipon. Ang ganda. Baga parang, ayos di pala, no? Baga, high school ka pa lang nun tol, no? Baga grade 7, grade 8. Kumbaga trinay mo na rin talagang pumasok sa, kumbaga sa hustle tol, no? Yung mga ganong bagay. Ang galing lang tol, kasi, nalala ko ng grade 7, grade 8, parang lang, normal lang. Si mama rin talaga nag-encourage sa akin na wala namang masama magnegosyo eh. Totoo. Nasa isip mo lang yung may hiya ka sa mga tao. Yun talaga eh, no? Kumbaga parang yung hiya talaga, no? So, eto lang tol, kumbaga, gusto ko lang isingit dun sa word na hiya. Anong opinion mo ngayon sa hiya? Anong masasabi mo ngayon dun? Sa hiya? Oo. Para sa akin, wala naman eh. Kasi wala ka naman dati kaya kung wala namang kaya sa ginagawa mo eh. Oo din. Diba? Oo. Mas nakakaya yung parang papasikat ka sa mga tao tapos wala namang sense yung ginagawa mo, diba? Tama din. Ayun, mahihiya sila, mag-aalok sila. Hindi nila alam, yung nag-aalok sa kanila, kumikita ng pera. Diba? I guess mo yung point. Ang ganda. Ang ganda nun. Kaya, ayun, kung may mga bagay kayo na gustong gawin, kung ano man yung gusto niyo na simulan na yon at medyo parang kayo, baga parang medyo may hiya pa kayo sa part nyo. Yun, baga, yun yung pinakaunang first step talaga yung mahirap din eh. Baga, unang hakbang eh. Baga, hahakbang ka na sa kahon eh, no? Yun talaga yung doon. Ito lang yun. Kung wala nag-push sa inyo, i-push yung sarili nyo. Oo. Kumbaga, kumbaga, rin eh, no? Kumbaga, tol, wala rin talagang ibang magpupush sa atin eh. Kung ano nag-push sa'yo, kasi alam mo naman yung capable mo sa mga bagay na yun eh. Ikaw lang talagang may mali sa sarili mo eh. Kasi di mo sinisimulan. Pero alam mong kaya mong gawin sa sarili mo, pero napapangunahan ka dahil sa sinasabi ng ibang tao. Yun lang. Ganda nun, tol. Kasi kung huminto ka, walang mangyayari sa'yo. Diyan ka lang. Para kang nasa comfort zone mo, di ba? Kaya lumabas ka dyan. Para mas makita mo yung tunay na ikaw. Yan. Ang ganda rin nun. Ang ganda nun. Kaya, ayun talaga eh. Yun talaga yung
pinakaunang ano talaga, yung pinakamahirap talaga, yung una talaga, yung hahakbang ka talaga sa una. Kaya nung mahirap talaga asin. Kasi yung hindi mo sigurado kung mag-success ka pa sa ganyan ano. Totoo. Ako naman, hindi ko naman inaano na successful ako na tao kasi hindi naman lahat eh. Hindi naman tayo tulad ng iba na successful na ganyan. Kumbaga, step by step pa rin. Kumbaga, progress pa rin. Kumbaga, gusto pa rin natin ma-enhance yung skills natin sa mga ganyang bagay. Kasi hindi pa tayo, kumbaga, hindi pa enough yung alam natin sa ano natin. Sa capable natin. Ayun, kaya talaga, ang ganda nun, tol. Ang ganda nung mga binahagi mo sa amin lahat. Sa akin, pati sa audience natin. Ayun, tol. Tol, paano mo pinipili ang mga side hustles na sinasalihan mo o business ventures na tinatayo mo? Ano ang standards mo bago mo pasukin yung isang business idea? Paano yung plano mo dyan ngayon? Yung business idea na ginagawa mo dyan? Kumbaga yan, bago ko siya pasukin, number 1 iniisip ko dyan, yung magiging target market ko. Okay. So ngayon, tol, wait lang, tol, isa pang follow-up. Paano yung target market ngayon yan? Kung hindi alam ng mga audience natin, kung ano yung target market na yun, ano yung sinasabi niyang yun? Ayun. Okay? Ayun. Kumbaga, explain mo sa kanila. Diba, dati, nagbabike ako. Okay. Kumbaga, panahon ng cycling era ko. Okay. Yun. Oo, nakita ko ngayon, nagbabike ka. Yung mga halos mga nakakasama ko nagbabike, di ba? Okay. Yung mga tropa ko nagbabike. Oo. Hanggang sa yun, naisip ko na may mga kailangan sila sa bike nila. Kung ano, pag napafrutan sila ng gulong, ganyan, bibili sila sa bike shop. Tapos kapag kailangan nila ng mga medyas, tubigan, manibela, bibilin pa nila sa bike shop, ganyan. Naisip ko na try ko kaya na pasukin to. Okay. Kumbaga kung sakaling dun sila bumili, sa akin na lang. Pero nasa budget friendly na halaga. Yun lang. Affordable. Hanggang yun, sa nakilala yung ko ng mga tropa ko hanggang sa dito, sinuggest sila sa mga ibang tropa nila na sa akin bumili, ganyan, dahil okay yung mga pesa. Yun, natutuwa ako sa mga ganun. Laking tulong sa akin yun. Lalo yung mga nag-share ng ng page, ganyan. Nagpo-promote ng ko, ganyan. Sa nabili, yun. Oo, kasi sa mga tao. Yung algorithm ng yun. Mga ganito lang yun eh. Kunyari, may tropa ako. Bumili sa akin. Tapos nakita ng tropa niya yung binili sa akin. Yung produktong yun. Magtatanong siya. Tol, saan mo binili yan? Dito sa tropa ko. Chat mo sa page niya. Mang Kem's Bike Bar siya ng Cesaris. Hanggang yun. Nakilala. Ayun. Diba? Kaya yun talaga yun, no? Tsaka parang, ito tol, isingit ko lang tol. Naniniwala ka ba sa, your connection is your network? O sige, bakit? Bakit tol? Kumbaga, sobrang thankful mo dahil pag madami kang connection sa mga tao. Oo. Dahil pwede ka nilang i-promote sa mga ibang tropa nila na nangangailangan ng ganitong bagay. Kunyari, parang madami kang tropa, last goods pa yung nyo. Tapos yung tawag dito, pwede nilang i-share yung mga pinopost mo na paninda mo, ganyan, hanggang sa kamalat ng kamalat. Tapos yun. Ayun. Kumbaga parang importante talaga sa atin. Ayun. Yung mas maganda na sobrang dami kang connection sa mga tao. Number 1 yun. Kasi pag wala kang connection, tapos madami kang kaaway, wala. Kumbaga, kaaway na ganito, hindi kayo okay ng mga tao na yun. Wala, hindi ka naman nila Kumbaga, walang mangyayari sa Wala silang pakialam sa'yo. Siyempre, hindi kayo di ba? Ayun. Kaya, importante talaga magkaroon ng connection sa lahat ng bagay. Kahit saan man yan. Tol, ano yung daily routine mo para makapag-focus ka sa school at sa business mo? Meron bang mga non-negotiable sa routine mo araw-araw? Parang may gumugulo ba sa'yo? Parang, syempre may pwede ka ma-distract eh. 'Di ba? Katulad dyan sa negosyo mo, 'di ba? May time na sarap pumiga eh. 'Di ba? Ang sarap pumiga, parang tinatamad ako ngayon. Ano yung may iba pang senaryo na ay wala akong parang ayoko muna sa ibang araw na lang. Mga ganon. Paano mo ino-overcome ngayon yun? Ayun tag dito. Yan kasi kailangan time by time yung ganyan eh.
Lalo ako, pag active ako sa school, yung schedule ng pasok ko. Okay. Morning. Okay. 7, di ba? 7 a.m. pasok ko. Ngayon, aalis ako na ba yung 6 a.m. Kasi umuwi ako ng hapon. Yun, tapos dito, pag uwi mo, tulog, yung pahinga mo. Hanggang sa pag gumising ka, pag may time ka naman na pwede mong gawin yung sa business mo, sa project mo or assignment, as yun, magagawa mo na sila. Kumbaga, kailangan mo nang talaga dun pahinga. Kasi hindi naman pwedeng pag-uwi mo ng school. Di ba, pagod ka. Pukpuk agad sa ano mo eh. Kawawa naman yung sarili mo. Oo, baga parang pinaka-main thing talaga yung pahinga. Yun lang, oo. Kasi nakakapagod yun. Hindi mo, bira ng mga tao gumagawa ng ganun. Kumbaga, sagad-sagad na. Kaya yun, kailangan mo lang talaga, number 1 talaga dun, time management. Okay. Kagaya nga yun, sabi mo kanina, paano ma-overcome yung mga ganun. Kasi hindi mo sila pwede pagsabay-sabayin eh. Pwede ba nga sa school ka, focus ka sa pag-aaral mo, iniintindi ba yung negosyo mo sa online? Di ba, hindi? Hindi. Wala ka maintindihan sa tinuturo ng prof nyo. Kailangan, may time ka talaga para doon. Hindi mo sila pwede pagsabayin. Maglalaan ka ng time para sa ano mo. Ganun. Ganda talaga nun. Kasi sa cycle ng buhay ko, 3 eh. Okay, bakit? Gawaing bahay, business, negosyo. Yun. 3. Sa araw-araw. Ayun. Ngayon, tol, so, nung mga araw o nung mga araw na parang tinatamad ka, nahihirapan ka. May ganun. Paano, tol, gusto ko malaman, paano yung ginagawa mo? Kasi, syempre, hindi naman talaga may iwasan yun Hindi may iwasan yun. Paano ginagawa mo ngayon? Paano ginagawa mo? Kasi nakikita ko, kung hindi nyo alam, pag nakikita ko to sa online, kung paano siya mag-post ng mga paninda niya, talagang rat-rat. Ako talaga yung nakakita sa kanya na kung paano siya rumatrat sa online ng mga paninda niya, sa business niya, sa negosyo niya. Tol, gusto ko ngayon malaman, paano yung ginagawa mo ngayon? Kasi, ibang tao, ganyan din na ganyan din yung problema Paano ginagawa mo dyan, Tol? Okay. Kumbaga, pag may time na tinatamad ka, siyempre, di ba, nakahiga ka lang naman Kahit di ka kumilos, kahit nakahiga ka, pwede kang magawa kasi nag-cellphone ka naman Hindi ka mapapagod doon. Mag-touch ka na sa screen mo. Instead na ilaro mo yun ng mga online game kaya inood mo nang walang kwentang bagay. Yun, i-boost mo yung paninda mo. I-share mo sa mga iba't ibang group page, yan. I-alok mo. Tapos, hanap ka ng mga pwedeng marketplace na pwedeng pagbentahan. Like yung mga carousel, ganyan. Mga, international na marketplace, ganyan. So, yun. Pwede mong gawing alternative yung pag tinatamad ka. Siyempre, nakahiga ka lang naman, di ba? Isipin mo, anong pwede mo magawa kahit nakahiga? Yun, mag-boost ka na lang ng paninda mo. Ganda. So, yun. Yun. As minsan, ng number 1 na kapag tinatamad ako kumilos sa bahay, yun, papatutug lang ako ng kanta ni Omar B. So, buhay na yung diwa ko. Okay. So, kumbaga parang curious ngayon yung audience natin. Sino ba si Omar B? Sino yun? Gusto ko rin pakinggan yun. Siyempre, curious yung mga audience natin na kung sino yung pinapatugtog mo na para ganahan din sila. Sino ngayon si Omar B? Ayun, ang inspiration ko yun sa pagninegosyo si Kuya Omar. Yung may-ari ng High Minds. Okay. Kasi natatuwaan din ako sa kwento about sa kanya. Like, nagsimula siya sa bahay niya lang ginaganap yung mga kumbaga, yung anniversary nung niya dito. Yung High Minds na clothing. Hanggang sa mini-meet up na lang yung mga damit niya sa mini-stop, kahit saan, hanggang sa pinamote niya. Rat-rat din yun, Rat-rat. Parang sa kwento nga, parang baga sumali siya ng flip top para ma-promote niya yung negosyo niya. Yun. Yun talaga, Yun sa kwento, parang ko. Yun, nakakatawa isipin. Siyempre, siya, nagsimula sa meet up, parang ako sa bike parts, meet up. Hanggang sa yun, nagkaroon na siya ng physical store. Yun sa online, yun. Ayun. Dalawa na pinagkakita, physical store sa online, Shopee, TikTok, ganyan. Kaya, kaya yun, si Omar B, may kita niyo yung mga bawat clothing, clothing
Inspirasyon ko rin talaga yun. Bawat clothing line niya sa mga bawat store. So yun, inspirasyon talaga ng lahat yun. Lahat, oo. Kasi, pero hindi niya nakuha yun ng 1 year lang, ng 1 month. Oo, taon years, na yun. taon. Oo, tinagaan niya talaga diba? yun. Oo. Kasi kailangan mo lang talagang tiyagain. Oo. Lahat ng bagay. Kasi, tingnan ka ng Panginoon dyan kung hanggang saan ka lang ganyan. Kumbaga, bibigyan ka na ng challenges. Oo. Hindi maubos yun Oo, hindi maubos yun. Kumbaga, talang susubuhin ka talaga ng Diyos no? Sabihin, testing ko nga ito kung tumal, bigyan ng tumal. Oo. Tingnan ano magiging kilos mo pag inano ka ng tumal season, ganyan. Talaga, kung sisibakan mo ba o mapapanghinaan ka ng loob. Talaga, Kasi ayun yung nagpapatibay ng loob sa atin. Nagpapatibay ng loob natin kapag nakakaramdam tayo ng tumal, ganyan. Ihinto na ba ako, ganyan. Pag huminto ko, wala na. Back to zero na, ganyan. Oo, kasi... Tapos, yan, tumal, huminto ka. Tapos mga ilang months. Makaka-realize mo. Kung hindi ko hininto yung tumal na time na yun, na 3 months ako huminto, siguro, nag-double-double ngayon. Kumbaga, tag dito, kumita pa ako nung kumita, di ba? Isipin mo lang Totoo, no? Number 1 kalaban talaga yung tumal. Kailangan mo lang talagang tatagan. Oo. So ngayon, Tol, dahil nabanggit mo yung about sa tumal, gusto ko, paanong ginagawa mo dyan? Kasi yung tumal, hindi naman may iwasan yun Kumbaga, anong ginagawa mo dyan sa tumal season? Syempre, may mga araw talagang na parang, ano ba yan? Benta ba ako nito? Totoo yan. Kumbaga, isipin mo, kunyari wala kang benta ngayon. Isipin mo kinabukasan, makakabenta kaya ako bukas online saka sa latag ko, ganyan. Oo. Ayun ang iniisip mo palagi Minsan nga parang nakakabaliw na kakaisip mo ganyan Kasi sabihin mo kahit anong sipag mo hindi mo na masasabi kung may bibili sa mga paninda mo ganyan. Kumbaga hindi mo talaga alam Kumbaga parang isa o dalawa yung bumili ng paninda. Yun nga parang naalala ko nagbebenta ko ng Kango Chip. Isa o dalawa bumili lang ng paninda ko. Saya ko na Achievement yun Kasi nag-effort ka dun Gumawa kang details ng post mo, share mo, ganyan, hinlock mo sa mga tropa mo. Diba? Yun lang talaga. Yun. Yun talaga yung importante doon. May time na tumal, kailangan mo lang din sipagan. Oo. Rat-rat talaga no? Rat-rat lang talaga. So, Tol, ano yung pinaka parang advice mo ngayon dyan sa tumal? Ano yung mabibigay mo sa amin lahat? Halimbawa, okay, may audience sa atin na gusto ng parang gusto pumasok ngayon sa pagnenegosyo like para small business lang na parang na-inspire din sa'yo na ganito. Baga para magkaroon siya ng idea about sa tumal na ay ganun pala. Okay, anong advice mo ngayon, Tol, about sa tumal? Yung tumal kasi natural kumbaga normal na sa negosyo yun Okay. Lahat ng mga negosyante nanggaling din dyan sa tumal. Kumbaga ang ginawa nila, nagpursigilan sila, pinush lang nila ng pinush hanggang yun. Kasi di mo rin masasabi yung mga unexpected na buyer. Okay. Minsan nakala mo wala na, pero maya may darating na may mag-chat sa'yo. Magkano to, ganyan. Kasi yun, gusto madidil mo siya ng agad-agad. Kunyari, pag akala mo, tag dito, wala na talagang bibili. Yun yung time na na sa magkakaroon ng bibili sa'yo. Oo, yun talaga May season talaga na paldo, paldo season, may season talaga na tumal, yun. Dalawa lang yan Dalawa yun. Okay. Kumbaga, kailangan mo lang talagang tuloy-tuloy lang, walang ihinto. Yun talaga no? Yun talaga yung... Hindi naman kasi key yung paghinto Oo. Kasi parang ganito lang yun no? Pag huminto ka na, wala na. Wala na, no? Wala na talaga. Parang pag nag-give up ka na talaga, no? Yun talaga. Yun talaga. Ang ganda nun na wag talaga hinto. Sinabi rin ni Omar B yun sa mga ibang interview niya. Wag talaga titigil. Ganda nun, Tol. Ganda. Sobrang nag-enjoy ako sa podcast natin, Paano mo hinahandle ang stress kapag marami sabay-sabay na commitments? May mga coping mechanisms ka ba na gusto mong i-share? Yun, paano mo ginagawa yan? Yung stress, pag nagsabay-sabay yan, pressure, anong ginagawa mo dyan, Tol? Ginagawa ganyan. Oo. Pinag-iisipan ko lang din maigi, ganyan. Okay.
mas uunahin ko na bagay. Pag na-stress ako, minsan lumalabas ako ng bahay, ganyan. Kumbaga pahangin lang ba? Okay. Kasi yun, pumunta akong Shell, tatambay. Kasama yung mga tropa, ganyan. Tapos ganyan, kapag malampasan mo naman na yan, matapos mo na lahat ng mga gagawin mo, wala na, okay na. Pahinga ka na ng maluwag. Minsan kasi nakaka-stress ng bilang estudyante na nagde-negosyo ka kasi ano ka pa, estudyante. Oo. Stress kasi minsan nakahati eh. Parang wala ka ng time sa negosyo mo kasi focus sa school eh. Stress ka na sa school, may stress ka pa sa negosyo mo. Oo, kasi pag estudyante ka, may araw na whole day ka talaga eh. Oo, nagkakasabay. Kung baka ganito, sa isang araw na to, focus muna ako sa school. Hanggang sa matapos ko mga activities ko, assignments, saka ako mag-jump sa negosyo. Yun, may time na ulit ako dun. Hanggang sa pag nagkaroon ulit ng assignment, yun, focus ulit sa school, ganyan. Okay. Tapos yun. Kumbaga, kailangan mo sila ng bigyan na sila ng isa-isa, ganyan. Kumbaga, i-manage lang talaga ng manage lang. Yun talaga. Kasi di mo naman kailangan magmadali. Hindi mo kailangan pagsabay-sabay lahat dahil di mo kakayanin ng gano'n. Okay, parang robot nun, no? Oo, parang robot nun. Yun talaga. Di pwedeng sagad-sagarin. Kawawa yung sarili mo niyan. Baga parang wag din, ayun, kaya kayo kung may mga bagay na ginagawa kayo, baga wag nyo ring pahirapan yung sarili nyo. Baga parang, kalmado lang. Ayun, kalmado Isihin mo lang. Ayun, tama. Ganda nun, tol. Kalmahan nyo lang ayun, kaya kalmahan pressure ka talaga dun pag sasabay-sabay mo lahat. Plus, bilang panganay, may trabaho pa sa bahay, paano naman gagawin yun? After ng mga assignment mo, either na isipin mo, gagawin ko kaya negosyo ko. Okay. O kikilos muna ako sa bahay bago gawin yung Ayun lang ang iniisip ko araw-araw. Oo. Yun talaga. Kaya, kailangan nyo lang kalmahan yung ginagawa nyo o kung ano man yan, kalmahan nyo lang. Tol, may mga inspirasyon ka bang sinusundan sa social media o sa real life? Ano ang biggest influence ng inspirasyon mo sa pagbibusiness mo? Diyan sa pagninegosyo mo ngayon. Kumbaga parang may motivation ka ba sa social media? Like, sabihin natin, itong taong to, naging inspirasyon ko itong taong to. Ayun, ang number one nun in talaga, real life, si Kuya Omar. Okay, yun talaga. Kuya Omar. Kasi lahat ng mga nasa kanta na, totoo yun eh. Experience talaga yun eh. Kaya talaga no. Walang halong dun eh. Mema eh. Kumbaga lahat gasolina talaga ang tanong. Yun. Gasolina. Yun talaga. Kaya recommend ko sa inyo yun, yung kanta ni Omar B. Gasolina mga ang tanong. Totoo yun? Yun, mga inspirasyon ko. Tapos sila mama, ganyan. Sa sipag nila, ganyan. Sa pagdidiskarte sa buhay, na na-adapt ko sa kanila. Sa kanilang dalawa ni Erpat. Oo. Kasi kung di rin dahil sa kanila, hindi naman ako magiging gantong paglaki, di ba? Kaya baga parang ang galing kaya sobrang thankful ko dahil natutunan ko yung mga ganyang bagay sa kanila. Kaya kumbaga parang ako, nakikita ko talaga kung paano ka, kung makikita nyo, paano talaga siya rumatrat sa negosyo niya, sa online. Kaya kumbaga parang nung nakikita ko nga yung kung paano siya nakakabenta. Uy, galing nakakabenta siya. Ang galing, nakakatawa. Naging proud ka sa sarili mo pag nakakabenta ka. Yun talaga eh. Kahit i-post mo yan. Kasi kailangan ng mga tao makita na may bumibili sa'yo. Kasi doon nila makakita na kumbaga, legit seller ka, saka trusted ka na seller. Yan, di ba? Lalo yung mga repeat orders sa'yo, di ba? May mga suki. May mga suki ka na rin yan, tol. Kalik. Sobrang thankful lang pag mga ganun tayo na na-encounter. Sobrang na-appreciate nila yung mga binibenta mo ganyan. Baga parang no? So, okay na sila. Magiging tropa mo pa. Totoo yun, totoo. Galing. May one time, may suki ako, binigyan pa akong damit. Ganun? Bumili sa akin, tapos binigyan niya pa akong damit. Ganun. So, I mean, parang, yung binili niya yun, iba pa yun Iba. Kasi nga sa sobrang nagustuhan niya talaga yung damit. Natuwa siya. Sabi niya, Tol, bigay ko na lang sa'yo ng damit. Kumaganyan. Baka trip mo. So yun, shoutout kay Sir Francis. Sir Francis. Ayun, Sir Francis. Binigyan niya ako ng damit naman. Nike na polo shirt. Uy, ganda. Ganda. Ayun, Sir Francis. Shoutout po. Ayun. Tol, bilang active ka sa social media, paano mo ginagamit ito para paluguin yung business mo? Ano yung mga strategies mo para makonect sa audience mo? Baga para
makonect mo sila. Ano yung paano ginagawa mo na strategy mo? Ayun, dito. Mag-post ka sa ano mo, sa profile mo, then sa mga groups. Okay? Salihan mo yung mga groups na alam mong connected sa tinitinda mo. Tapos sa marketplace, kasi marketplace manawak yun eh. Okay, katulad ng mga ano yan, tol. Katulad ng ano yan, tol. Kumbaga, bigyan mo kami niyan, tol. Mga katulad niya. Madami, pwedeng yung carousel. Okay? Yung dating OLX. Yung OLX PH yun. Ganon. So, i-boost mo na ng i-boost. Pag dito, i-post mo kahit saan. Pwede mo i-story. I-share mo sa mga tropa mo, sa mga group chats, sa mga group chats nyo, di ba? Para kumalat. Para makita nila. Then, laking tulong na rin talaga sa mga tao na nag-share ng mga post natin. Di ba? Kasi lalong kumakalat eh. Lalo nabubus yung natin eh, yung pinapost natin eh. So, yun lang. Ganda. Yun talaga yun. Yun, kung pwede mo rin siya sa TikTok mo, meron kang TikTok. Ipa-plug mo lang doon, di ba? TikTok shop yun eh. Oo. Kaya, di ba parang... sobrang lawak na rin ng Oo, talaga eh. Parang... Pwede ka mag-live, pwede mo i-live yung paninda mo. Ano talaga eh. Kumbaga parang... Kikilusan mo na lang talaga, no? Sa'yo na rin talaga kung kikilusan mo. Totoo talaga yun. Kasi parang, bawat platform, may makikita ka na nagbibenta eh. Di ba? Oo, totoo talaga yun. Minsan, may mas paldo pa sa online kaysa sa physical store. May ganun din. Ganon? Minsan may ganun. Kasi syempre, physical store, halos mga dyan lang eh, mga nakakita eh. Okay. Iba pa rin pag online din eh. Kumbaga, iba't ibang tao sa buong mundo pwede makakita eh. Sa Pilipinas, sa ibang mundo, ganyan. Ganon. Ayun. Kaya, yun, makikita nyo talaga eh, sa iba't iba talaga, sa mga store ng online, iba't ibang platform, makikita nyo talaga sa mga online yun. Katulad ng mga, halimbawa, TikTok, di ba? Sa mga Facebook Marketplace. Ayun. Makikita nyo rin yun sa mga, ano pa ba? Sa Lazada, yan. Katulad kasi sobrang powerful niya. Powerful na talaga online ngayon, tol. Talaga. No? Kasi nga, dun pa lang, napopromote mo na yung negosyo mo. Oo. Baga, anong meron sa store mo, sa physical store mo, anong meron, yun. Hanggang sa pupuntahan nila. Kasi pa-plug mo dun ng location mo, ganyan, di ba? Pupuntahan nila. Yun. Basta magkaroon ka ng mga event. Okay. Yun talaga, no? Yun talaga, makikita nyo rin, baga parang, makikita nyo talaga yun sa mga online talaga. Tol, ano sa tingin mo sa pagbabrand ng sarili bilang entrepreneur sa social media? Paano mo pinoposition ng sarili mo para maging unique? Na, kumbaga, paano nag-i-stand out ngayon yung negosyo mo na kakaiba? Yan, paano ginagawa mo, tol? Kasi yung parang maging kakaiba, yung negosyo, hindi lang ako nag-focus sa isa eh. Okay. Madami rin eh. Tulad ng mga binibenta kong thrifted garments. Madami tayong target market. Hindi general lang yan eh. Oo, kasi hindi lang pang streetwear, may pang luxe din, may mga pang grunge tees, mga ganyan. Iba't iba. Madami kang target market. Tsaka dalawa rin, may pang online, saka may pang lata, physical store. Kaya talaga no. Parang kaya nga nakikita ko eh. Baga parang nagpi-physical store ka na rin talaga, tol eh, no? Baga hindi naman siya talaga physical stores. Tapat na ng bahay. Parang nilalatag mo, tol. Nag-i-display lang ako doon. Meron akong biniling sampayan. Tapos kabitan ng mga damit. Yun lang. Ayun. Nakakatawa talaga. Nakakatawa lang talaga kung paano talaga siya nagbebenta ng mga negosyo niya. O paano niya pinopost sa online yung mga produkto niya o yung mga binebenta niya. Paano mo ngayon, tol, hinahandle yung mga challenges at criticisms na natatanggap mo online? Paano mo ginagawa ang balance ng positivity at reality sa social media? Yan, paano mo ginagawa, tol? O baga, di ba may positivity, di ba? At may reality talaga yung social media. May totoong Paano mo ngayon siya binabalance, tol? Kumbaga tag dito. Okay. Maka-balance lang talaga sa mga ganyang bagay. Maging positivity yan sa reality sa buhay. Kasi, kailangan lang kumbaga balance lang.
kailangan maging positive ka din sa pananaw mo sa buhay, ganyan. Tsaka, hanggang sa reality, ganyan. Kailangan level lang sila. Hindi pwede naman ganito, tas mababa dito, ganyan. Kasi totoo yung sinabi mo dito. Mas okay yung ganyan Kumbaga, sa reality ng buhay, kailangan mo din ng positive na ng pananaw, ganyan. Oo. Ang galing. Ang ganda nun parang, yun talaga Baga parang kailangan mo talaga ng positibong pananaw talaga sa lahat ng bagay, tol. Kasi, dito, kung negative ka mag-isip, negative din yung mangyayari sa'yo. Yung kalalabasan nun. Oo. Kumbaga parang mga evil eye, ganyan. Oo. Mga ganun. Kasi minsan malakas din yung ganun Kunyari, kung may negative na isip sa'yo yung tao. Oo. Kumbaga, parang hirap kontrahin. Parang negative energy. Yun, totoo yun. Oo. Minsan nakakabasag din ng yun. Ng momentum. Momentum, totoo. Ganda. Kasi kapag positive ka mag-isip, kunyari, makakabenta ako ngayong araw. Oo. Ayun, pwedeng yun. Kumbaga, makakabenta ka sa araw na yun. Kumbaga, 50-50 is either makabenta or hindi. Basta positive ka. Hindi kayo napapangunahan ng lungkot mo, ganyan. Kasi natural naman yun, nalulungkot tayo. Kumbaga, pag tumal, ganyan. Parang wala nang bumibili, ganyan. So yun. Kaya kailangan mo lang maging positive palagi. Ngayon. Kaya, yun, kailangan talaga natin maging positive sa mga bagay na ginagawa natin kung naman yan. Tol, nagkaroon ka na ba ng hesitations or takot na paglalagay ng personal ng buhay mo sa public eye? Paano mo iniingatan yung privacy mo in despite being active in online? I mean, ganito, nung unang benta mo, tol. Di ba, para nagkaroon ka ba ng takot ilagay yung paninda mo o yung produkto mo sa online? Kasi 'di ba? Hindi naman. Nung una na nagsisimula ka, tol. Paano mo iniingatan 'yon na nung nagsisimula ka? Kumbaga paano mo in-overcome na yung takot mo na ilagay yung produkto mo sa online? Kasi syempre online Kumbaga ang mindset ng tao, 'di ba? Pag halimbawa hindi ka pa trusted, nagsisimula pa lang. Paano ginawa mo ngayon diyan, tol? Ang ginawa ko dyan, okay. Ang number one ginawa ko dyan, kailangan magaling ka sa pag-communicate. Bakit? Kasi number one yung communication, lalo sa, pag may buyer ka, kailangan mong explain sa kanila kung ano yung product na binibenta mo. Kunyari, nagtanong sila, parang, is this available? Ganyan. Yes, it's available. Ganyan. Magkatanong sila about sa product mo. Kailangan alam mo kung anong nilalaman ng produkto mo, ganyan. Oo, kasi kumbaga parang hindi mo lang siya basta ibebenta mapapabili sa'yo. Ganyan. Kumbaga lang, positive way mo silang kausapin, ganyan. Hindi yung parang, kumbaga mapag-usap ka na parang bara-bara, di ba? Siyempre, may kahit mo silang bumili sa'yo pag ganyan. Tsaka, pag mag-post ka, ilalagay mo yung details ng post mo, ganyan. Kung ano mga nilalaman ng binibenta mo, anong details, anong meron siya, ganyan. Kasi yun, hanggang sa, pag nag-good deal kayo, yun, ibigin sa yung item. Yun talaga. Kumbaga parang, kumbaga para sa produkto na yun na binibenta, hindi mo siya parang basta ibebenta lang no? Oo. Kailangan may details din siya. Parang kailangan i-explain mo talaga maigi sa customer, di ba? Oo, syempre. Kung ano yung nakita na sa binibenta mo, ay hindi na-expected niya na darating sa kanya. Titingnan nila maigi. Kumbaga, may mga customer. Ngayon, tol, lahat yan. Singit ko lang, tol. Ngayon, may mga customer ka ngayon, tol, na bumibili sa'yo, di ba? Tol, may time ba o may dumating ba sa point na parang nagreklamo yung customer, parang nagkaroon siya ng explanation dun sa binili niya o sa binibili niya. So, paano ginawa mo dun, tol? Paano mo kinapitalize ngayon itong customer na to? Dito. Okay? Nung last time, nagbenta ako sa carousel. Kasi nakita na naman from picture pa lang sa details, naka-include dun yung, naka-declare dun na parang dito. Okay. Bacon yung neckline, ganyan. Tapos, meron siyang discoloration. Tapos yun, binigay ko sana na mas mura. Siyempre, okay, discounted na yun kasi alam na parang merong issue, ganyan
okay kami doon, nag-deal kami doon. Okay. Tapos yung dumating sa kanya, parang nagreklamo pa siya na bakit ganun. Syempre, nag-deal na kami. Kung ano yung nakita niya, ay hindi narating sa kanya. Di ba? No. Parang ang kulit lang kasi, ang kulit lang Kasi nga, napag-usapan na namin yung item, kung anong issue, ganyan, na naka-declare sa may details na, sa kung anong sukat, kung anong details na meron siya. Tapos yun, parang mag-ano siya ng refund. Ganun. Tapos yun, in-explain ko sa kanya maigi na, sir, nag-deal tayo sa ganito. In-explain ko sa inyo bakit siya may ganyan, bakit ganun, ganyan. Okay. Then yun, hanggang din siya nag-reply. Ganun. Kasi kailangan mo rin talaga maging responsive buyer. Kumbaga, responsible na buyer. Kung ano yung mismo nakita mo sa details or sa picture, ay naman matatanggap mo. Hindi ka pwede mareklamo. Lalo't nag-deal na kayo. Oo, yun diba? Talaga, no? Yun. Kailangan mo rin maging mautak na seller. Oo. Kasi hindi mo siya pwedeng ipa-refund pa sa'yo kasi nga, nag-deal na kayo, di ba? Oo, baga, Kumbaga, okay sa akin na may ganyan yan. Tapos ibabalik ko pa sa'yo, di ba? Oo, baga napag-usapan yun Napag-usapan yun deal na kayo Oo nga, no? Baga, tatanggapin ko pa na pwede niyang i-refund sa akin kung meron hidden issue na hindi ko nasabi sa kanya. Oo. Pero, pwede pa yun. Kumbaga yung buo na nasabi mo talaga. Wala yun. Okay. Yun talaga. Kumbaga, hindi pwedeng, doon mo masabi na hindi pwedeng palagi kang mabait. Totoo talaga. Balance lang. Totoo. Kaya, ganun, kailangan niya lang talaga balansehin lahat. Kailangan niya lang, maganda, kailangan niya lang balansehin talaga. Ganda, tol. Naniniwala ka ba sa working smarter, not harder, o kabaligtaran? Meron ka bang practical tip na makakatulong para sa smart work? Totoo yun, nung work smarter, not harder. Bakit, tol? Okay, bakit? Kumbaga, kailangan mo na pag-isipan yung mga bagay bago mo siya gawin. Kasi meron pang ibang way na mas madali na pwede mo siyang magawa Hindi yung parang yung nahihirapan ka. Okay. Tapos makikita mo sa ibang tao na may ganung way pala na mas madali na hindi ka mahihirapan. Ganun. Okay, tol. Singit ko pa, tol. Katulad ng mga yan? Anong mga katulad yan? Pwede mo ba kami bigyan ng mga katulad yan, tol? Kumbaga yung parang sa yung pag-lift ng kumbaga, example lang to. Okay. Pag-lift ng barbell, ganyan. Oo. Yung parang, binubuhat mo siya, di ba, nahihirapan ka. Oo. Kasi ganyan, may lumapit sa'yo na na sanay na at parang na tinuro talaga, sa'yo yung mas kalado talaga, no? Tinuro sa'yo yung proper, sa kayong tamang paghawak. Okay. Sa angle ng hanggang sa binuhat mo, parang hindi ka nahihirapan. Yung pala, may mali lang pala sa mo. Sa form. Sa form, saka sa posture mo. Oo, no? Yun pala ang kulang. Ganda. Ganun, ayun ang example din. Ganda. Yun talaga. Kumbaga, parang lang yun Kailangan mo rin may knowledge bago mo siya gawin. May knowledge ka. Hindi lang lagi kumbaga, smarter, ganyan. Totoo. Kumbaga parang, yun talaga kailangan mo talaga ng knowledge talaga. Yun, tol. So, dahil nabanggit mo yung ganyan, gusto ko lang isingit, tol, na meron ka bang mentor, tol, about sa pagnenegosyo mo, sa ginagawa mo? Syempre, kumbaga, business kailangan ng mentor, di ba? Oo, yun. Ayun diba? nga. Oo. So, ayun, tol, paano mo? Ayun wala naman akong mentor. Kumbaga, ang pinaka-mentor ko lang talaga si mama. Siya nagbibigay sa akin ng mga advice, ganyan. Parang tatanong ako, bakit ganito, ganyan, anong pwede kong gawing way para maano tong binibenta ko, ganyan. So yun, si mama lang din nag-ano sa akin. Sa lahat ng mga bagay about sa negosyo. Pero gusto ko rin talaga magkaroon ng mentor kung sakali. Okay. Kasi syempre, hindi naman ako successful na business owner, ganyan. Kumbaga, aspiring pa lang tayo, ganyan. Soon, mali mo naman, di ba? Magkaroon tayo malaking negosyo. Siyempre, pangarap ko din yan. God's will yan, tol. Kasi ako, dito, alam ko lang yung mga diskarte, pero yung mga knowledge about sa paano pagpapatakbo ng tama, kapag nagkaroon ka na ng tauhan, di ba? Kasi may malalim pang knowledge yun. Malalim pa yun. May deep learning pa Hindi lang basta-basta yung negosyo, hindi lang basta invest, ganyan. Madami. Marami talaga. Ang lawak kasi yun. Malawak siya as in. Paano pa nagkaroon ka na ng mga tauhan? Paano mo sila i-handle, di ba? Wala, pag sobrang dami na. Oo.
Kasi may mga tao na may pang-invest sila ng pang-negosyo. Hindi nila alam paano patakbuhin. Ayun ang pinagkaiba nila sa ibang may knowledge. Ganda. Kaya number 1 talaga yung may knowledge ka rin. Ganda. Kaya nga kung gusto kong mag-aral ulit, ang pipiliin kong is yung business ads. Ayun. Sadyang ayun talaga yung second option ko dati. Ganun. Kumbaga, inano ko lang talaga yung passion ko na pagluluto kaya ako nag-HM. Ayun. Tol, ano yung pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa business at paano mo ito nalampasan? Paano naging growth opportunity para sa yung experience na yun? Yung business na naging mistakes mo na dala-dala mo ngayon na hanggang ngayon na ito nag-negosyo ka na hindi mo makalimutan, tol. Okay, ano yun? Sa ngayon, wala naman, kahit since ever. Okay. Kasi bago ko talaga pasukin ng negosyo na to, pinag-iisipan ko muna eh. Ganda oh. Kumbaga, bago ko siya pag-investan ng pera ko. Kasi ako pa nag-i-invest ako, sagad-sagad talaga kahit gumastos ako ng libo-libo lang ganyan, basta alam kong kikita ako ganyan. Ganda oh. Instead na ibili ko ng mga bagay na pag dito hindi na mapagkakitaan. Yun. Eh di syempre, dahil nasabi mo nga tol na parang libo-libo ka magbitaw tol. Syempre, parang... Hindi naman sa libo-libo, like 100,000. I mean, parang ito yung parang ganito yung amount na binibitaw mong pera. Paano yung, syempre yung iba may takot eh. Paano ginagawa mo tol? Yung iba may takot na ganito yung ibitaw yung... Doon mo yung masasabi yung paano yung, syempre, risk yan eh. Yun nga. Paano mo ginagawa tol? Kasi kumbaga iba natatakot tol na fuck, maglalabas ako ng ganitong pera. Okay, paano mo ginagawa ngayon yan tol? Paano ginawa mo tol? Doon mo masasabi yung take the risk or lose the chance. Kumbaga mag-risk ka na, isusugol mo yung pera mo sa pangnegosyo or dito. Okay. Ibibili mo ng hindi naman importanteng bagay na hindi ka na makikita. Kumbaga ang iniisip ko, sabi ko, kasi ako parang sapat na ako sa lahat ng kung anong meron ako eh. Kumbaga hindi ko naman kailangan ng ganyang bagay para mapakita sa ibang tao na may ganito o ganyan. Kumbaga inisip ko, pa nagkakapera ako, i-invest ko na lang to. Isagad ko na lang to sa negosyo kasi to, pag invest ko, kikita pa ako. Pag bumili sa akin ng pera, dodoble pa yung pera ko. Kumbaga ganun lang, cycle lang. Kailangan mo lang talagang pag-isipan ng maigi. Yun talaga, no? Ganda nun. Totoo yung take the risk or lose the chance. Kumbaga, yung lose the chance ay yung mo na chance na kikita ka sa pera mo na ininvest mo. Kasi madaming tao na takot mag-invest eh. Dalawa lang talaga yan eh, no? Isipin nila malulugi sila or ganyan. Dalawa lang talaga yun eh, yung pwedeng kahinatnan eh, no? Dalawa lang. Kasi ako, hindi naman ako takot maglabas ng pera basta alam kong kikita ako eh. Okay. Yun lang. Kumbaga may time na kailangan mo rin bumawi sa sarili mo. Kumbaga, sa lahat ng pagod mo, ganyan. Hindi lang puro negosyo, ganyan. Enjoy mo rin sarili mo, syempre. Bumawi ka sa sarili mo. Syempre, pagod mo yun eh. Deserve mo yun eh. Naipon mo yun dahil sa mga kinita mo, ganyan. Yun lang. Ang ganda. Ganda oh. Kita niyo sinabi niya, yung about sa take the risk or lose the chance. Yes. Lose the chance. Lose the chance, sorry. Yun, kaya ang ganda ng take the risk or lose the... chance na makapag ka. Start ng negosyo. Ang ganda. Yun. So, tol, paano ka nagde-decide kung kailangan mo nang bitawan yung isang side hustle o business mo? Anong factors ang kino-consider mo bago ka mag-move on? Siyempre, baga parang yung negosyo mo na yun, parang matagal mo na siya negosyo. Kumbaga parang sabihin natin gusto mo pa ilaban yung negosyo na yun. May ganyan. Pero hindi na kaya dahil parang sabihin natin na hindi na talaga kaya sa ganitong paraan. Pero paano ginagawa mo tol? Na syempre nahihirapan ka ring i-move on yung negosyo mo na yun. Kumbaga, tagal na sa'yo nun. Paano ginawa mo doon, tol? Ayan, gaya nga ng bike parts and accessories. Okay. Hindi na siya ganun kaputok tulad dati ng pandemic. Kasi halos dati, araw-araw, hindi naman sa araw-araw, kada week meron akong benta, mapa-online, tapos
pick up sa bahay, lalamove, ganyan. Ni-wait upin ko dyan sa Vista Mall, sa BGC, sa Petron Diego silang. Tapos, kumbaga, iba na yung ano ngayon kumbaga, iba na yung ambience ngayon ng pagdating sa online na bike parts compare dati. Kasi nga, halos yung mga dati, diba, sa online na bibili, diba? Ngayon, ang dami ng mga bagong ngayon. Halos mga bike parts, ganyan, na store. Hindi nung plano ko dati magkaroon pati sa motor shop hindi nung plano ko dati na magkaroon ako ng physical store sa edad na wala pang 20, ganyan. Kaso wala. May season talaga na putok siya dati. Ganun. Yung tipong araw-araw, sobrang thankful ka, ganyan. Nasa umikot ng pera ko. Sa pinalago ko ng pinalago, ganyan. One time na halos wala na natira sa akin. Ganun? Wala natira. Magkasagad na yung pera ko na yun. As in zero. Yan, invest ko. Tapos hanggang yun, kailangan mo lang talagang positive lang talaga ubusin mo na itong pera ko na ito, tag dito. Kikita naman ako babalik pa naman ito Tapos yun, bumalik naman. Kailangan mo lang talaga maging positive. Pero pag alam mong wala na talaga, yung tipong paano na, yun, kailangan doon ako mag-isip pa ng bang pwedeng pagkakitaan pa na source of income. Alternative, yun. Ganda. Kaya hanggang sa naisipan kong pumasok sa pag-reseller ng yung chili garlic, saka yung dito, chicken oil din yan sa sa Mang Keb's Thrift. Tsaka naalala ko, nagbenta ng chowpan. Nga pala. Yun. Pwede nyo pala alam. Nagbenta pala si Kevin dati ng chowpan at bumili ako sa kanya, men. Sobrang sarap ng chowpan niya. Recommend. Kaya nga, kinukulit ko siya na gumawa siya ulit ng chowpan. Kaya, men, sobrang sarap talaga nung chowpan na binebenta niya. Yun din yung parang unang interact namin na nalala mo na doon. 2021. Unang interact namin na nakakatawa, tol. Anong mindset or motto mo sa mga days na parang gusto mo nang sumuko, tol? Siyempre, hindi maiwasan yan. Ano ang reminder mo sa sarili mo during tough times? Na parang nahihirapan nga sa mga araw na yun, na parang, shit, gusto ko na sumuko. Parang kapagod na. Okay, paano ginawa mo, tol? Ayan, bago ko inisip yung ganyan, nangyari din sa akin yan pero inisip ko, kapag binitawan ko tong bagay na to, kailangan ko ng panibago. Panibago magiging source of income. Kaya yun, yung pinasok ko yung yung bike parts and accessories, hindi ka naman siya totally binitawan. Sadyang mahina lang talaga sa ngayon. Pero may bumibili pa rin kahit pa paano. Yung thankful ako doon. As yun sa illegal sa chicken oil, hanggang sa parang hindi ko na kaya manage Hanggang sa nag-focus lang ako sa dalawa, sa bike parts and accessories sa Mang Keb's Thrift. Yun. Ayun, solid naman. Kahit pa paano, na kumikita, bumibenta, ganyan. Sobrang happy ako pag mga ganun. Lalo yung mga buyer na suki ko na. Na parang nagiging tropa na rin talaga, no? Totoo. Kasi pag may mga buyer ka, kailangan mo silang tropahin. Hindi lang, as in, parang tropa, hindi lang basta na parang hindi lang basta na parang napagbenta mo na. Hindi ganun. Kailangan maging friendly ka sa mga tao. Totoo talaga. Parang sa karapat dapat i-friendly. Yun. Ganda. Ganda nung binibitaw niya. Totoo yun Kasi itong pag sa physical sa store mo, andyan yung buyer, di ba? I-explain mo sa kanya yung yung product na yan. Kakaibiganin mo. Tulad ng last time, pumunta ka sa bahay, may bumili. Nung alam mo yun, dun ka nung pumunta ako sa kanila, sa bahay nila, sa tapat, nakita ko kung paano niya alagaan yung mga customer, yung mga bumibili sa kanya. Galing. Kaya, sobrang sobrang idolo talaga to si Kevin pagdating talaga sa pagninegosyo ko. Makikita nyo yung mga ginagawa niya. Yun. Kasi hindi mo naman pwedeng tinanong niya, kaya magkano dito, ganyan. Kumbaga parang explain mo kasi yan. Siyempre, habang nag-explain ka, nakakabuo ka ng May isip niya, ganun pala to, ganyan. Galing. So, may isip niya, di ba? Galing. Galing mo talaga, tol. Last 5 question, tol.
Ano ang long-term vision mo bilang isang entrepreneur? Kung sino ang ngayon, tol? Paano mo nakikita yung sarili mo after 5 years? 5 years? Yes. Ito, sumbaga nabibision ko lang. Oo, baga... Ang nabibision ko na sa sarili ko after 5 years, baga, wala na ako dito. Nandun ako sa Amerika. US? Kasama yung daddy ko. Oo. Kumbaga, kasama ko, mga tito ko, lolo ko. Kasama ko sila doon nagtatrabaho. So, yun, bilang isang kusinero, ganyan, na dream ko na trabaho. At pangarap ko sa malabata ako bilang isang kusinero. Galing. Nakakatuwa, tol. Yun, kaya, yun talaga kaya, yung pinaka, di ko talaga makakalimutan Yung, kaya, alam nyo, ang sarap nung binibenta niya dati na chowpan talaga. Yun yung pinaka di ko makakalimutan talaga. Actually, lang talaga yun. Sa school lang namin yun. Okay. 1 week. Okay, anong na itong chowpan na to? Sige. Okay lang. Kailangan namin mabuo yung yung 80 hours. 80 hours na? Kumbaga, work immersion. Yun. Okay. Parang OJT, pero work immersion. Sa bahay lang. Pero, about sa, kumbaga parang siomay yung napili. Ay, yun yung napili ko. May mga classmate ako, binibenta nila crinkles, ganyan. About food. About food. Kasi nga, correlated yung yung ko dati, strand ko sa HRM. Okay. Kumbaga, food and beverage. Sa cookery. Yun. Kumbaga, dapat noong time na yun, mag-OJT kami sa mga resto, ganyan. Kaso nga pandemic, mahigpit sa lalo't hindi pa tayo nun, hindi pa tayo 18, mahigpit sa atin yung ano ba yun Baga parang rin sa pagkain nun Kaya ang naisipan nila, magpa-work immersion na lang, kumbaga. Tayo yung kunyari nag-negosyo, ganyan. Oo. Kasi nung kasagsagan ng pandemic talaga, usbukan talaga ng yan Oo. Mga online talaga. Online, yun naman lakas ng parang doon nga napansin talaga na parang doon ata tol yung talaga yung online talaga. Oo, sa yun, napaka-surviving nung mahirap talaga. Ang hirap mag-survive. Oo. Kaya thankful na lang talaga tayo. Oo. Dahil na-survive natin nung taon na yun. Grateful talaga. Maging grateful talaga tayo sa araw-araw. Araw-araw, kung anong tatanggap mo. Meron o wala. Maging grateful. Ganda, no? Ganda. Tol, anong advice mo para sa mga kabataan na gusto ring mag-entrepreneurs o magnegosyo? Ano ang una nilang dapat pagtuunan ng pansin bago mag-business? Para sa akin, lakasan ng loob. Yun talaga no? Sa lahat talaga yan. Lakasan ng loob. Okay. Kasi iilan lang sa mga kabataan ng dito. Nakakatawa rin, may ibang kabataan na bata parang nagbibenta na may alam na. Yun, nakakabilib yung mga ganun. Kasi siyempre, may mga ibang bata, iba pa rin yung isip nila Kumbaga, yan, enjoyment, ganyan. Kaya, sobrang rare ng mga bata na talaga iba-iba talaga. Gusto nang bumenta, ganyan. Baka thankful yung mga magulang nila sa kanila pag ganun sila mag-isip mo. Oo. Kumbaga, yun, tiyaga lang. Dito, tanong-tanong ko sa mga mas nakakaalam. Wala namang nakakaya magtanong Kaya ka nagtatanong kasi wala kang alam, di ba? Oo, yun talaga yung pinaka-importante, magtanong. Ganun ako dati. Yun talaga Makulit akong tao. Kumbaga, tatanong ako mga ganitong bagay. Kasi gusto ko matuto Gusto ko malaman paano yung mga ganyan Oo, kung paano tumatakbo yan Okay. Wala mangyayari kung mahihiya ka, di ba? Totoo. Mas maganda ng mukha kang hindi marunong kasi nagmamarunong ka. Yung Ganda. Gusto mo matuto sa bagay na yan. Ganda. Kunyari, di mo na alam yung bagay na yan, papasukin mo. Di ba? Pag nag-fail ka, sinisisiri mo sarili mo. Siyempre, kailangan mo muna magtanong para may idea ka sa papasukin mong bagay. Yun lang. Yun talaga. Kumbaga parang hindi ka pwedeng magmarunong sa isang bagay na. Kumbaga kailangan talaga natin magtanong sa isang field na yun na nakakaalam. Ganda nun, tol. Kasi lahat naman nagsisimula sa mababa Oo, sa hindi natin alam. So, kailangan talaga natin magtanong sa mas marunong sa atin. Totoo yan. Ganda, tol. Lalo sa mga matatanda, yan. Ano ang tingin mo ang mga skills na dapat i-develop para magtagumpay sa mga side hustles? May mga practical steps ka bang na maire-recommenda? Skills para... Oo, para mag-ano rin sila sa
sa pagbebenta nila, like parang maging okay din sila na may makuha din sila pag na sa online ganyan. like I mean Hindi lang overall, online, kahit hindi lang online tol. yun. Like sabihin natin overall na in physical, online, basta overall tol. Paano mo ginagawa ngayon yan tol? Number 1 dun, lalo. Parang communication skills sa mga tao. Importante talaga yun. Oo. Saka yung parang description mo sa post mo, parang catchy. Yung gets mo yung ano. Okay lang, parang ma-hook sila. Nakakano sa mga tao. Oo, parang ma-hook sila, no? Tapos, dito. Pag-isip mo maigi, tapos kung alam mo dito, kailangan yung maganda sa paningin ng mga tao. Yung produkto na binibenta mo. Yung kahikay-kayat. Ganyan. Plus points na dun ng communication skills kung paano mo sa kanila i-explain ganyan, kung ano yung product mo, saka yung detalye ng product mo. Yun. Kasi, kumbaga, may customer talaga na titingnan ka kung paano ka mag-present ng product mo eh. Oo. Meron talaga, no? Kung makikita na sa'yo na parang mahingat ka sa gamit mo, sa pinapakita mo sa kanya, kung paano may explain yung mga mo, ayun, mas nakakaano sa kanya yun. Diba? Kasi parang mapipil sila ng comfortability sa'yo eh, na, uy, alam niya yung binibenta niya, alam niya yung produkto niya, kung paano niya i-presenta sa amin. Ang galing naman nun. Kumbaga curious pa yun eh. Oo. Galing. Kumbaga, ito lang, yung thrift kasi, hindi para sa lahat. Para lang sa nakaka-appreciate. Okay, tol. Singit ko lang, tol. Okay, yung thrift, para sa mga, sa mga hindi nakakalam. Ano yan thrift na yan, tol? Yung thrift kasi, yun. Okay. Thrifted garments. Okay. Kumbaga, bilang kami mga selector, kumbaga, kailangan aware din yung mga buyer na yung binibenta namin talaga. Kumbaga, thrift. Kumbaga, hindi naman siya totally thrift. May iba rin na galing sa parang sa padala, ganyan. Sa iba na galing talaga. Select. Sa mga thrift store. Kumbaga, para lang talaga sa nakaka-appreciate yun kapag binento namin sa kanila. Kasi, kumbaga, parang, pag ka dyan, pag mag-thrift ka talaga dyan, diba? Parang kailangan maaga ka dyan eh. Totoo. Diba? Mag-ano ka na para zombie kayo nga dyan eh. Tapos yun, siksikan na kami bago magbukas yung pinto. Paano, wait lang tol, pwede ba ikwento? Paano ginawa mo dyan? Diba? Ano ka na okay, diba? Paano ginagawa mo? Dahil maraming marami rin kukuha. Literal, kailangan mo na lakas ang katawan. Ganun, kasi dambulan talaga yun eh. Maaga rin dyan. Kapag mahina ang katawan mo, wala, hindi ka makakadapt. Tsaka may makakuha talaga ng damit na ganitong maganda talaga. Paano ginagawa mo dyan, tol? Ayun, gigising ako ng umaga. Kumbaga, kailangan maaga talaga. 2 hours before opening ng arrival. Tapos mga 1 hour before, punta na ako doon. Para makakuha ako magandang pwesto. Oo, tol. Siyempre, kumbaga, binibenta rin namin sila sa saktong price lang saka sa dapat na price para sa kanya. Parang hindi kami pwede magbaba dun eh. Lalo, kasi, isipin mo, naglaan kami ng effort, pagod, sakripisyo, puyat, tapos ngalay, pawis, yan. Para makuha yung item na yun. Ayun. Yun. Kaya, di ba, minsan, di ba, parang, minsan may mga audience, may mga buyer na parang, uy, bakit ang mahal naman? Yun. Yun, alam nyo na. Alam nyo na ngayon kung bakit may tawag nun, kung bakit ganun yung halaga nung binibenta nilang thrift o yung sa ukay. Kasi yung effort na hinahatid nila sa produkto nila, sa binibenta nila. Yun, yung rare item na. Yung rare item na yun. Yun. Kaya, yun, ganda nun, tol. Maganda rin talaga pag ukay dahil rare yung mga susot nyo ganyan. Oo, kaya... Kasi meron din yung mga kapareho, pero hindi yung dyan may kita mo may kapareho ka. Sa ibang bansa ganyan. Ganda. Ang dami kong... parang saya ko ngayon, tol. Ang dami kong natutunan sa'yo ngayon, tol. Kumbaga, sobrang nakakatuwa na nandito ka talaga ngayon sa podcast ko. Thankful din ako sa'yo dahil napili mo ako sa isang Thank you. Tol, last 2 question. Ano ang pinakamahalagang lesson na gusto mong ibahagi sa mga naikinig o nanonood ng podcast natin? Anong pinaka-surprising na natutunan mo sa pagnenegosyo? Surprising na, saan tutunan ka sa pagnenegosyo? Ano lang, kumbaga, tiyaga lang talaga eh, sa pagnenegosyo. Okay lang talaga number 1 eh. Tiyaga. Kahit hindi sa pagnenegosyo, tol. Kahit hindi sa pagnenegosyo, sa lahat. Lahat tiyaga talaga. lang.
General yan, overall. Patuloy ka na ng patuloy kasi pag patuloy ka ng patuloy, lahat na na-overcome mo, na-explore mo, kasi madami ka pang hindi nalalaman sa bagay, sa pinapasok mo na na larangan, ganyan. Okay. Hanggang sa magugulat ka, alam, may mga gantong pa pala, ganyan, sa gantong bagay na to. So, yun lang, explore mo na explore, patuloy ka lang. Ganun, lawakan mo lahat. Yun talaga, exploration talaga, no, tol? Ganda, patuloy lang. Exploration, patuloy. Yun, lawakan mo lang talaga lahat. Ang ganda. Kasi pag guminto ka, wala ka rin Ikaw rin ang kawawa sa uli. Kaya, yun talaga na parang, yun nga, tol, na nakikita ko sa online na ang learnings, continue talaga. Continue talagang learning. Ganda nun, tol. Nakakatawa talaga. Ano yung huling mensahe mo para sa mga manonood o makikinig ng podcast natin, tol? Ano yung mensahe ko? Oo, tol. Dito. Yun, nagkapasalamat ako sa lahat. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, lalo yung family ko, girlfriend ko, yung mga tropa ko. Tapos lalo kay Kuya Kins na isa ako sa naimbitahan na dito sa podcast niya. Yun, sobrang thankful ko. Salamat din sa iyo. Lalo sa negosyo ko na Mang Kebs Thrift, saka Mang Kebs Bikes, Parts and Accessories, hanggang sa magiging iba pang negosyo ko, balang araw. Kaya, suportahan nyo si El Kevin Pontanilla. Tol, o nga pala, tol, bago natin tapusin tong podcast natin, i-end tong podcast natin, i-promote mo muna yung mga, mga negosyo mo, mga lahat yan, tol. Yun. Promote ko na yung negosyo ko na Mang Kebs Thrift. Abangan nyo, gagawa ko ng page ko sa IG, saka sa dito. Dun sa Facebook. Then, yung Mang Kebs Bike Parts and Accessories, like and follow and share nyo yung page ko. Kung gusto na ng mga quality and affordable na bike parts, check na lang yung page ko. Then, sa business ng mama ko, yung Just Desserts by Teen, yun. Like and follow na yung share nyo. Sa mga gusto mong pagawa ng cake dyan, visit lang kayo sa page ni Hermas, then message nyo siya. Yun. Ayun, matangkilikin nyo yung mga binitaw na binigay na mga negosyo or mga cake pastry nila. At, ayun, kung hindi nyo pa napapanood yung mga iba't ibang episodes ng Good to Live Podcast, available sa YouTube, Spotify, at nga pala, meron na rin pala sa Amazon Music. Ayun. Tol, maraming salamat, tol. Maraming salamat. Maraming salamat din. Maraming salamat sa sa opportunity. Thank you sa opportunity na binigay mo sa akin. Ayun. Yung Good to Live sa inyo, tol. Maraming salamat. Thank you, kuya. Salamat talaga. Oras sinagad malayo ka pa rin. Daming oras sinagad ako'y kakabusin. Tinabaho ang sipag